Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 19, 2026, Martes, sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 20, verses 17 to 27. Noong mga araw na iyon, mula sa Milito, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo, mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin dooy pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli, kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong nilingid na anuman." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa at pagninilay sa ating unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. No? At sa puntong ito, o sa bahaging ito ng mga gawa ng mga apostol, sa sulat ni San Pablo, no, na ating pong nabasa na siya po ay isinusugo ng Espiritu Santo na magtungo sa Jerusalem at dito nga mangyayari yung pagkakabilanggo sa kanya at dito na rin po siya magwawakas, no? Kaya kumbaga ito yung mga huling sandali din, kaya pinatawag niya ang matatanda ng simbahan noon para muling paalalahanan at siguro palakasin din ang kanilang kalooban na anuman ang mangyari ay ipagpatuloy nila ang kanilang mga gawain. Sa isang banda ay pinapahayag din ni San Pablo na sinikap niyang gawin ang lahat na ipinag-uutos sa kanya ayon sa Espiritu Santo. Ipinahayag niya ang salita ng Diyos at tinuruan ang mga tao doon, kung kaya parang sinasabi niya na nagawa niya naman ang lahat na dapat gawin at naibigay naman niya ang kanyang sarili. So kung mapapahamak ang mga tao doon, wala na ito sa kanyang kamay. Pero kung sila ay maliligtas, ay nagampanan din naman niya ang kanyang pong tungkulin. So magandang bahagi din ito na mapaalalahanan tayo na anumang oras, no, may panahon na talagang kailangan nating lisanin ng isang lugar. Para bang halimbawa, kami mga pari, may taon lamang na ina-assign sa isang lugar, kung kaya kailangan namin ibigay na yung the best, ibigay namin yung aming mga sarili at gampanan ang aming tungkulin sa abot ng aming makakaya, sa abot ng aming lakas. Sa ganon ay sakaling kami po ay mailipat at sabihing lilipat na, ay kumbaga kumpiyansa na
nagawa natin o nagawa namin ang amin pong misyon. Ganon din naman sa inyo, no? Sa panahon na ibinibigay kayo sa inyong pamilya, so bilang magulang, nagawa niyo ba ang inyong tungkulin bilang isang magulang? Sakaling kailangan niyo ng lumisan, kailangan niyo ng iwan ang iyong mga anak, sa inyong mga trabaho, no? Sa ating gobyerno, na halos ayaw ngang umalis, no? Maraming politiko ang talagang tempted na wag nang umalis sa kanilang posisyon, sa kanilang kapangyarihan, pero nawa ay maisip din nila, no, na hindi sila panghabang buhay at kailangan nilang lisanin dahil minsan yung sobrang tagal mo sa isang lugar, sa isang posisyon, hindi na nakakabuti, no? Bagkus ay nagdudulot ka pa ng problema, conflict, no, sa mga kasamahan. Kaya sana magkaroon din tayo ng kababaang loob, pusang loob na umayon sa kung saan tayo dinadala ng Espiritu Santo. Nang sa ganon, mas dumaloy ang biyaya ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.